Ako kasi may kwento sa akin ng nanay ko. Oh. Alam mo ba, nak, nung pinanganak kita, Anong nangyari? nasampal ako ng doktor. Bakit? Kasi sabi ng doktor, okay, misis, alalay kami, okay, iri. O, tapos? Paglabas ko po, dok, naku, sinampal ng nanay ko. Misis, sabi ko iri, hindi dumi. Ano? Sabihin ka sa akin. Sabihin mo na mahal mo ko. Sabihin mo. Sabihin mo. Paborito ko na palaman, yung daing, bulag sa Bisaya. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito ko na palaman sa pandesal, cheese whiz tsaka bulag. Kaya pautang nga po 2 mega sardines, sa sahod ko ibayad. Kailan ka ba sahod, te? Wala pa po kuya, nag-a-apply pa lang po. Hi guys! Ganito po pala ang mata ni Garen. Ayusin mata, budget pala. 169 million, naglagay lang ng bakal si mata. Ayusin, Garen nga pala. Shout out Congresswoman Gary. Ito po yung project niya sa Southern Iloilo Arena worth 69 million pesos. Hindi matapos-tapos, kalansay, iniwan dahil ubos na ang budget. Ganyan kakurap ang mga politisyan. Isa siya sa pumirma sa impeachment ni VP Sara. Makakapal ang mukha. Hindi na nahihiya sa mga tao. Pera ang dinidiyos nila. At mga po ni Verma, siguradong may malaking anomalya sa mga distrito nila. Kaya tingnan niyo yung bakal ni mata. Ayusin ni Garen pala. May botok si Attorney Jimmy, sabi niya na institutionalize ang korupsyon sa Pilipinas. Sa madaling salita, hindi na nahiya. Kapalmoks na. Talagang lantaran na. Ibig sabihin kasi kahit papaano yung gumawa ka ng kasalanan, di ba? Nahihiya ka pa eh. Kaya nga nangyari yung kay Adan at Eva eh. Sa Pilipinas, walang ganun. Ang inagarapalan talaga para bagang sa Pilipinas, ipagyayabang mo pa pagkakurap ka. Sa Pilipinas, pag hindi ka kurap, ikaw pa yung may diferensya. Ganun, katindi. At sa Pilipinas, pag hindi ka nakisama, abnormal ka. Bakit po ang dami niyong bodyguard eh? Magpapagupit lang naman kayo. Naku, mahirap na. Baka may makakuha na kahit isang piraso ng buho ko. Tapos ang pagiging presidente ko. Ayun ba? Ayan, bangag. Bantayan mo maigi yung buhok mo, ha? Dapat isapilit ang i-drug test na ito, eh. Alright, welcome back to my channel. How is your life over there, mga kababayan? Kumusta kayo dyan? No, I'm sorry, ngayon lang po tayo nakapag-upload dahil tayo ay nagmaneho ng drive po ang lingkod para po makabayad po tayo sa ating mga bayarin. Marami rin po tayong utang, huwag din nalila po tayo, hindi po tayo katulad ng Banat Buy, PH Update, yung mga talagang malaki na kita. And today, ito na naman ang ating mga tawanan session kasama with Little Dugong. Let's go, Tatay Dig! Hindi nyo po totoong sinabi na wag kayong gawing presidente dahil pagka kayo yung naging presidente, yung sinasabing bilang ng sa Davao, baka maging 100,000 at tataba yung mga isda sa Manila Bay. Wala ho kayong ganung statement na binitawan, Mayor? Meron, ma'am. Sinabi ko nga, pagka yung exasperation, sabi ko, yung ako nang gawain yung presidente, ubos yan lahat, itatapong ko yan sa Manila Bay. Ipakain ko yan sa isda para tataba ang mga isda dyan. Yung mga kriminal, isali ko na yung mga corrupt sa gobyerno para isang ratsada lang. Countries like the Philippines say it's Western waste littering their shores, sent to poorer countries instead of being recycled. The president of the Philippines, Rodrigo Duterte, even made it very clear to Canada that the trash was not welcome, to send it back to Canada. Your garbage is on the way. Prepare a grand reception. Eat it if you want to. Oh, wow! Wow! Rodrigo Duterte does not mess around. Prepare a grand reception for your trash and eat it if you want to. It's a slam, but it's such a weirdly formal way to tell someone to shove it up their ass. Like, Walang hiya ako kasi galing ako sa
Salamat kayo, Mr. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko nang walang hiya. Ako, bastos na. Wala ang hiya talaga ako. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat ma'am, baka sabihin mo, walang hiya ako sa inyo. May kunting edukasyon rin ako. Decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang iya. Meron na ho bang nag-request na makita ang salin ng Pangulo at binigyan na ho ba ng pahintulot ng Pangulo na ito i-release? As we speak, wala pa po hindi pa po ako nabibigyan ng any information about that. Siyempre mo, 160,000 ang kulang natin na classroom. Ano nangyari yun? Basta't pinabayaan na lang? Kasalanan siguro ni Andres Bonifacio yan sa kanina Emilio Aguinaldo. Dapat makasuhan sila. No? Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw? Eh di wow! Kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po magaman din po natin. Hindi po yun ang layunin ng kumiting ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Isang linggo, isang buwan ka pa lang. Isang buwan pa lang po, mahigit. Buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Ako na pong nananawagan muli. Not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors. Magsabi kayo ng totoo. So, tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, tumbukin nyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin nyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. So, halimbawa papiliin ka, mako sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong mong piliin mo? Considering the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin po ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa. Pwede ka itong magnegosyo doon. Pwede ka magnegosyo. Iba nga doon, nagnegosyo na siya po eh. Nag-load pa rin hanggang ngayon. Ayaw, ito sa Muntinlupa. So dun sa mga kakasuhan nyo, nasasabi nyo kanina congressman, sino kasama si Congressman Saldico? Malamang, kasama. Sana. Ano nangyari yun? Hindi alam ng isang bobo na bobo siya. Nagngangalang Antonio, mag-ingat po kayo kasi asong ulol daw to. Sabi ng mga tao, kala o pumanaw na, buhay pa pala to. Ang matindi nito, tahol na naman ang tahol to. Wala nang ibang ginawa sa buhay to kundi tumahol. O, di ba ikaw si Treliling? Kapag nagtatanong ka, grabe, napakagaling. Ngayon kami naman ang magtatanong sa'yo ito, dapat mong sagutin. Kung masama pala ang taong ito, bakit gusto mo siyang makatandim? Ngayon, hindi ka pinagbigyan, tahol ka ng tahol. Sino maniniwala sa'yo, yung kambing? Hindi na kami naniniwala sa kudita mo. Noon, kalyado mo si Aquino. Yung binabayad sa'yo, magkano? Ganyan din ang ginawa mo kay Gloria. Pagbibintangan na kurakot, pero nasaan ang ebidensya? Pinapatalsik nyo siya. Ngayon ang pumalit isa ring walang konsensya. O nasaan ang independensya? Kung kaya palang sirain ng isang tao ang demokrasya. Napanaginipan ko kagabi. Kaya pala hindi alam na ng Pangulo. Yung mga anomalyan nangyayari ito sa ating bansa. Naubos na pala yung confidential fund niya ngayong taon na ito.
Naubos na doon sa pagpapakulong kay Duterte. Ibinayad na. Simula sa nagplano doon sa mga umaristo. Sa ngayon binayaran pa yung eroplano papunta doon. Kaya wala nang natira. Kaya hindi niya alam na may anomalya pala dito. Ano nangyari yun? Oh, ngayon alam niyo na. Tirayan natin. Sino bang gusto na? Kasi payag ako. I can declare war on China tonight. Sino ang magpunta? Sundalo ko? Pulis ko? Mamatay lang lahat dyan? So sino yung mga gustong pumunta doon ngayon? Okay man ako. We will declare war against China. Provided yung mga ugok, yung maingay, mauna sila. Nandiyan ako sa likod nila. Pagdating doon, iwanan ko sila. Bahala kayo. Kayo gusto mag-ipag. Yan. Yan ang dapat. Huwag na sino ang gusto magpagira. O, kayo mauna doon. Mga duming kulat ka sa kayo. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. So, abangan pa rin natin ang mga kilos ng mga politiko talaga, ng mga buhaya, lalo na itong si Rimulya. Hoy, si Mr. Bindalo, itong pasaway. Ako po, meron pala talaga itong sakit. Wala na, kaigit na. Nakarma na. Ano Rimulya? Sabi na nga namin, talaga, may malaking karma nag-aabang sa inyo. Kasama kayo ni Bangag, isong sa Tambalos, Saldico. Ano ba, Bangag? Bakit mo mapauwi yan si Saldico? Diba, grabe ka-unfair ang utak ng Animas. Doon kay Alice Go, ang grabe nila. Kay Akibuloy, grabe ang effort nila para mapauwi lang. Pero itong Saldico, wala. Sabagay, nadulas nga itong si Rimulya, sabi niya, we do not expect Saldico here. Wow! Alam na din yung script ni Rimulya, Mr. Bindalo, hinayupak. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Again, shout out sa mga kababayan natin dyan. God bless you all. Action! Nagkukulang ako kaya ka makikipaghiwalay? Saan ako nagkulang? Saan sabihin mo? Junjun mo maliit. Oh.